Ang mga resibong nakalap ngayong hapon, mga dating OFW na sangkot sa di umano'y patong-patong na kaso ng estafa, pinaghahanap ng mga operatiba. Kayo po si Jesus Tagana. Borjal Tagana. Yes. Ang modus daw ng dalawa, mag-alok at manihil para sa pagpoproseso ng annulment sa halagang 150,000 pesos. Karamihan sa kanilang biktima, kapwa breadwinner at OFWs. Accordingly, marami na silang mga kliyente na biktima. Ang pagtimbog ng mga otoridad sa dalawang magkasosyo na fixers umano, tinutukan ng resibo. Meet up sa isang fast food restaurant at sa labas ng isang simbahan. Mga kaliwa ang transaksyon na pala para sa lantarang bentahan ng mga bagong silang na sanggol sa presyong 10 hanggang 100,000 piso. Magkasundo kaya ang sanggol seller at miner? Abangan yan mamaya. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bagong news sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas sa kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangit. January 16, 2025, sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ng korte, dalawang magkaibang operasyon ang ikinasa ng CIDG, DSOU at PNP Mandaluyong para madakip ang mga suspect sa kasong estafa. May certain na Jesus Dibura Tagana na active sa social media, na may salon siya, tapos habang yung ginagawa niya na na mga customers niya sa salon, in-upload niya sa social media. Kasaba ang resibo. Nag-abang ang mga operatiba sa labas ng isang salon na pagmamayari ng suspect na si Tags. Maya-maya pa, sa udyat ng isang asset, inaresto na ang salon owner / annulled fixer umano. Ang gabi po, Yes po. kami po yung mga tauhan ng PNP CIDG. Okay po. Kayo po si Jesus Tagana. Borjal Tagana. Yes po. Kayo po inaresto namin sa kasong estafa. Kinabukasan, January 17, naispatan ng Mandaluyong Police ang isa pang suspect na nasa warrant of arrest na si Arseng. Naabutan siyang palabas ng visitation area ng guess where? Mandaluyong City Jail. Arseng, visiting your future kakusas. Maya-maya pa, inaresto na si Arseng at binasakan ng kanyang mga karapatan. Nakapareham ng resibo si Arseng. Dati na pala siyang nakulong para sa kasong estafa na isilang pa ng ibang complainant noong nakaraang taon. Nakalabas po, November 6. Tapos ito lang po ulit, January 17. Reklamo ng kanyang mga naging kliyente. Tinakbo raw niya ang daan-daan libong pisong kanyang siningil para maiproseso ang kanilang annulment. Hindi po ako tumakbo, ma'am. Kasi nagbabalik nga po ako ng pera sa mga client eh. Kinakausap ko po sila. Hindi ko na lang po sila nakausap nung nakulong na po ako. Kwento ni Arseng, 3 taon siyang nakipagsapalaran bilang overseas Filipino worker sa Taiwan bilang isang babysitter. Pero nang matapos ang kanyang kontrata at umuwi siya ng Pilipinas, naghanap siya ng mapapagkakitaan sa isang networking company na kanyang pinasukan noong 2017. Nag-cruise ang landas nila ni Thags. Actually po, isa pa akong agent eh. Ginawa po akong agent, Jesus Tagana III. Si Jesus Tagana III po, mentor ko po yan sa isang company. Pinawagan niya po ako kung meron daw po kung pwedeng mai-refer sa kanya ng mga nangangailangan na mag-file ng annulment. Ang arestadong fixer umano ng annulment papers, una na palang nag-avail ng serbisyo ng kapwa suspect na si Thags noong 2017. Sabi ko, sir, sakto. Yung kinakasama ko po, pasal. Kasi gusto na rin po namin magpakasal eh. So yun ko, then sinabi niya na nakausap niya asawa ko, ang bigay niya po, ang price sa kanya is 150,000. Nasabi niya sa akin muna, gawin kita ng agent. Dahil tila naging successful daw ang annulment na inavail ng kinakasama ni Arseng kay Thags, dito na niya naisipang ialok sa iba ang kanilang newfound business. Kinakasama ko, isa po yun sa mga nag-file at nagbayad po kami sa kanya ng cash na 100K. After 2 years, kakibayan daw po na pinail niya yung asawa ko sa Pasig. Meron po kaming copy nun na binigay niya po sa akin. Ang mga papeles na nasa aking harapan ay ilan lamang ho sa mga sinasabi ng akusado na mga dokumentong kanyang ginamit para ho sa ginawa niyang isang matagumpay na pagpuproseso ng annulment na inilapit po sa kanya.
Hindi man nakumpirma ni Arseng at dati niyang kinakasama kung matagumpay ang annulment na inganyo pa rin daw siyang maghanap ng mga kliyenteng nais magpa-anal at kalaunay umabot ito sa mahigit 50 customers, karamihan sa kanila mga OFW. Hanggang sa dami na po yung mga client ko, mga nagtiwala, na hindi ko po akalain na marami ko magtitiwala sa akin. Sinungaling ka, Jesus Tagana de Turkey, nahamon kita, ilabas mo lahat ang transaction na nagpapasa nga sa akin ng pera. OFW turned successful business owner. Ito naman daw ang naging kwento ng buhay ni Thags. Taong 2020 raw nang bumalik siya ng Pilipinas galing Saudi Arabia. Umuwi ako nagka-pandemic. Nung nag-pandemic, hindi na ako nakabalik. It's because yun nga, nag-close na. Kalaunan, pinasok na raw niya ang pagre-refer at paghahanap sa mga nais makipaghiwalay sa kanilang kinakasama. Since ang business namin is through online transactions, nagkaroon kami ng mga iba't ibang kakilala sa online. So through with that, nagkaroon kami ng mga referrals. Pero gate niya, hindi siya ang nag-udyok kay Arseng na sumali sa annulment business. Ay hindi, kasi nungalingan niya. Hindi ako ang gumagawa, referral din ako. Kaya nakilala ni Arsing yung nakilala ko. Kasi ako yung nag-refer. Teka lang po mga ate, sino po ba talaga ang promotor? Dinulog ng resibo sa Department of Justice ang nabistong pagkifixer ng annulment. Paalala nila sa publiko. Walang kahit sino po, fixer man, private individual or ahensya ang may karapatan o authority na mag-process at mag-aproba ng mga annulment cases. Ang mga nagsasabing kaya nilang ayusin ang annulment papers or makakasigurado sila na ma-approve ay scam at may legal consequences po talaga yan. There are several criminal cases that can be filed against yung fixer po at yung nagpapa-fix ng mga annulment cases po nila. January 21, 2025, dumalaw ang anak ni Arseng sa custodial facility ng Mandaluyong. Kumusta ka naman? Ano, kamusta yung sa yung nabuo na ba? Oo, mabubuo na mamaya. Nang makapareham ng resibo ang anak ni Arseng, tanging hangad daw niya matapos na ang pinagdaraanan ng kanyang ina. Hirap po kasi syempre kami nakakatulog kami ng maayos. Tapos yung nanay mo, may kita mo, di ba? Yung hindi mo alam kung okay ba, ganito, ganyan. Sana po matapos na. Malaman po talaga kung sino po talaga yung totoong scammer po. At sino po talaga yung dapat makulong. Kasalukuyang nakakulong si Thags sa custodial facility ng CIDG. At si Arseng naman ay nakapiit sa PNP Mandaluyong. Naharap sila sa kasong paglabag sa Article 315 ng Revised Penal Code para sa kasong estafa. Kung mapatunayan nagkasala, pwede silang makulong ng 1 hanggang sa 6 na buwan. Paalala ng mga otoridad, Siguraduhin lang po na yung katransak nyo, talaga, yung totoong nagpo-proseso talaga ng annulment. So ang isa dyan is, dumulog talaga kayo doon sa isang lawyer. Lawyer naman talaga yung dyan, yung katuwang nyo dyan. Ingat po tayo sa mga tao na nagpapanggap kasi huwag tayo madaling magtiwala kasi maraming manluloko. hindi may kakaila na masaklap na usapin ng hiwalayan. Kaya naman hindi maiwasang mahulog sa matatamis na pangako ang mga nais mapabilis at mapadali ito. Nariyan ang mga otoridad para siguruhing mananagot ang mga lumihis sa tama at wastong proseso. Sa loob ng mahigit 5 buwan, nagsagawa ang Philippine National Police Women and Children Protection Center o PNP WCPC ng Cyber Patrol o Pagmamanman Online. Matapos makatanggap ng tip mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD tungkol sa umunoy talamak na bentakan ng sanggol online sa mga wannabe parents. At least 22 sites meron tayo for online baby selling. Nung in-engage namin, nung inimbestigahan namin, meron kaming 4 na nakita, 4 na sites na active. Ang kanilang naging unang target, isang di umano'y reseller o middleman na nagmamala, buy and sell ng sanggol. At ang kanyang latest offer, 100,000 pesos para sa mahigit 1 linggong gulang na baby. So after, usually may referral yan eh. Usually may mga netizens, may mga yung community, may mga concerned citizens ang magsasabi sa amin na mayroong mga engagement na ganito online. And then yun, kami naman on our part as investigator, ibabalidate namin kung totoo yung information. If ma-validate namin, we will engage
in order for us to find yung kung meron talaga at may krimen ba na nangyayari. Nang makumpirma na ng mga otoridad ang posibleng illegal na bentahan ng sanggol online. January 10 nitong taon, nagpanggap bilang live-in partner ang dalawang operatibo ng PNP Luzon Field Unit. Ang meeting place sa harap mismo ng simbahan. Pupunta po tayo ngayon sa isang lugar dito sa Quezon City kung saan sinasabing nagpunta yung seller na di umano'y nagtutulak o nagbebenta nitong 11 days old na sanggol. Susubukin po nating maghanap kung meron tayong makakausap doon sa mismong location. Ayon po doon sa impormasyong paunang nakarating sa atin, sa labas ho ng Santo Domingo Church, nakipag-deal yung akusado at hindi po gabi putok na putok daw ang araw nung makipag-usap ito doon sa mga undercover police officer para ho maitulak at maibenta nga itong 11 araw na gulang na bata. Pasado alas 5 ng hapon noong January 10, nagtagpo na ang reseller at mga asset ng PNP LFU. Nang magkaabutan na ng mark money, dito na inaresto ang 36 na taong gulang na suspect na itatago namin sa pangalang Lorna. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo. Agad ding nailigtas ang bagong silang na sanggol. Ilang metro ang layo mula ho doon sa lugar kung saan isinagawa ang rescue operation. Isang tricycle terminal po ang makikita at magtatanong tayo para ho malaman mula ho dito sa mga kasamahan nating tricycle driver kung ano masasabi nila kung may nakita sila doon sa police operation. Nakita niyo ba yun, kuya? Yung may hinuli silang babae na di umano nagbebenta raw ng bata? Hindi ko po nakita. Gandang araw po. Napansin mo ba yung dati yung may hinuli dyan nagbebenta ng bata? Ito lang, itong nakaraang linggo lang. Wala po. Wala ka nakita. Babasa. So lumalabas ho na parang arrest and extract yung nangyari. Ibig sabihin, pagkatapos na maisagawa yung operation, sakay ka agad yung akusado, then alis na dito mismo sa area. Pero naganap po ang krimen, yung transaksyon sa gilid po mismo ng isang simbahan. Nakaparehab ng resibo si Lorna. Walang alinlangan niyang ikinwento kung paano siya napasok sa ganitong kalakaran. Dito po sa gantong ano po namin, madali pong kumita. Yung isang ano lang po, bigayan lang. Kasi po pag mag-a-apply na trabaho, marami pang kailangan Kaya ito yung idea na nakuha namin na mas madali kumita. Aabot daw ng 100,000 piso ang bentahan ng sanggol online. Magkano po ang benta po sa inyo ng mismong magulang? 10K po, kaliwaan lang. Nang tanungin kung saan siya nakakakuha ng sanggol na for sale, Sa ano lang po ma'am, sa FB page, marami po doon na sino daw pong gusto mag-adapt. Tapos magpi-PM lang po. Tapos pag nakipag-deal na po, doon na po pwede magkita. Kasi po pag nakabenta na po, nagle-left na po kami. Tapos pag meron na naman yun ulit, bagong sali ulit. Ang third na ano na po to ngayon lang nahuli. Nakalimutan ko palitan, gumawa ng FB pa. On the spot po yung chat namin, kaya nakalimutan ko po magdami ako. Gina G, makabenta Lorna? Depensa pa niya. Kaya lang naman nagawa yun dahil sa hirap ng buhay. Kung kaya ko lang di buhayin, bubuhayin ko yun. Hindi ko na yung bebenta. Kaso magkano lang naman din sahod ko. Sa ngayon, patuloy ring iniimbestigahan ng mga otoridad kung sino ang tunay na magulang na sanggol. Ang gusto namin sana, lahat na yung mga transaction nila, makuha na namin instead of magtatago uli sila. Baka mamaya may mga makalusot na bata. Makalipas ang 6 na araw, isa pang seller ang kinita ng mga otoridad na muling nagpanggap na mag-partner sa Angeles City, Pampanga. Ang sanggol for sale, ang kanya mismong 2 buwang gulang na anak. Alas 11 ng umaga ng January 16, nagkita ang mga asset ng pulis at ang suspect sa isang fast food restaurant. Nang magkaabutan ng mark money na 50,000 pesos, ibinigay na ng ina ang kanyang anak
Dito na siya inaresto at dinala sa tanggapan ng PNP LFU. Nakapanayam din ng resibo ang 25 taong gulang na si Aida. Hindi niya tunay na pangalan. Kwento niya. Kaya po naiisip ko na lang po na maghahanap na lang po ako ng mag-a-adapt sa baby ko po para tulungan ako. Yun po, pumunta po ako doon sa may Facebook page po kung saan yung illegal adoption. Sumali po ako doon. Tapos po naisip ko po na magko-comment na lang po ako doon para mapa-adapt ko na yung baby ko. Nakuha lang daw niyang ialok ang anak online dahil no-show na raw ang kanyang partner. Wala po siya, hindi naman po siya nagsusuporta. Ilang taon na po. Simula pong buntis ako, wala na po, umalis na po siya. Kaya tumakbo sa isip ko po, mas maganda na lang po na ipapa-adapt ko na lang yung baby na hindi na lang idadaan sa legal na process. Paliwanag ng PNP WCPC mula taong 2022, mahigit 600 sanggol na ibinebenta o ipinapaampod sa iligal na paraan ng na-rescue na ng kapulisan. Itong mga cases na hawak namin at naging successful, ito yung mga nakita namin na meron nga talagang engagement at meron talagang krimen na nangyayari. Dagdag pa ng PNP WCPC. Mas malala ito kaysa sa droga. Kasi ang involved dito, bata. So, any wrong move, ang nakasalalay dito, yung buhay ng isang tao o isang bata. More than the arrest is to rescue the child, to bring out of danger yung bata. Yun yung focus namin. Samantala, sakaling mapatunayang nagkasala sa batas sina Lorna at Aida, maaari silang maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons, Republic Act 7610 o Child Abuse at Republic Act 8552 o Domestic Adoption Act of 1998. Pumapasok ito sa life imprisonment. Malaki responsibilidad nila especially. May mga nandito kami or may mga na-convict kami na 20 years imprisonment. Depende sa dami nung na-file na kaso sa kanila. Nagsisisi po ako kasi nga po ginawa ko sa kanya yun. Kung hindi ko naman po ginawa sa kanya yun, sana wala po ako dito. Paalala ng PNP WCPC, hindi masama ang pagkupkop sa mga bata lalo na kung para ito sa ikabubuti nila pero kailangan dumaan sa tama at legal na proseso para masiguro ang kapakanan ng bata. Madali na mag-adapt ngayon. Pinadali na for the DSWD. Nag-a-assist na sila, binibigyan na nila ng assistance yung mga gustong mag-adapt. So hindi na kailangan mag-transact tayo or mag-engage tayo with illegal like illegal adoption or online BCLA. Para naman sa mga patuloy na nagkukubli online para pagkakitaan ng mga walang kamuwang-muwang, may mahigpit na paalala ang mga otoridad. Ngayon, gusto namin makarating sa publiko, yung mga nagbabalak na pumasok sa ganitong transaksyon o illegal activities na katulad nito. Meron tayong batas na hahabol sa kanila. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.